Hello mga ka-Instarview! Alam ko na napakarami sa inyo yung binubulabog nga nitong credit peso or yung mga kolektor ng credit peso. Dahil nga napakarami talaga yung mga nagko-comment sa mga videos ko dito nga sa aking YouTube channel regarding nga sa kung ano yung ginagawa nitong credit peso. Kaya naman mga ka-Instarview, sinilip ko. Illegal pala kasi wala silang secondary license as corporation, kaya illegal ang kanilang pagpapautang. Unang-una agad mga ka-Instarview, eto, nag-research tayo yung mga talagang nag-try nga na umutang dito sa credit peso at napakarami na namang reklamo talaga sa loan app na ito. Ito ho, isang text or isang message ng Ola Collector doon kay borrower. Sikat ka na? Paano ba yan? Nakita mo na yung picture mo na naka-wanted ka scammer. Andyan sa mga page dyan sa lugar nyo. At kakarating din sa'yo yan kasi may mga nag-share na din at di lang ikaw ang pinost namin ha. Pati mga kakilala mo, di pa rin kami titigil hanggang hindi ka nagkukusang magbayad. Palalain mo ang lahat. Screenshot pa nila ha at sinend nila kay borrower. So grabe to mga ka-Instarview ha. Kung ako yung ganito, na pinahiya nila ako or pinost nila yung pagmumukha ko or yung ID ko, tapos marami na yung mga nag-share na pinahiya nila yung pagkatao ko, syempre hindi ko babayaran, no? Kasi grabe, ang utang naman talaga ay kailangan bayaran. Pero kung pinahiya ka na or hinaras ka ng mga loan app na ito sa pamamagitan nga ng pagpo-post ng ID mo or yung picture mo sa mga social media para ipahiya ka, pagme-message sa mga friend mo sa Facebook para pahiyain ka, or pagte-text plus, pagsasend ng iba't ibang mga message doon sa mga contact list mo, eh abay, huwag mo nang bayaran mga ka-Instarview ha. Pero syempre hindi ko kayo na-encourage na hindi magbayad. Pero kung ganito yung ma-experience nyo, magbabayad pa ba kayo? Kung ako kasi hindi ko babayaran kasi nasira na yung pagkatao ko, di ba? So ito, sabi pa ng isang nag-message siya, maliban na pinost kita sa 5 page dyan sa inyo, hinahanap ko na din iba mong kakilala at ka-work mo, kaya pati sila idadamay ko at mga contact reference mo at mga pamilya nila, lahat gagawin ko sa kanila dahil sa'yo lahat yan, kaya bahala ka na magpaliwanag sa kanila at kung ipapabura nila sa'yo, di mo na ako makokontak, bahala ka na kung magalit sila sa'yo. Di ba sa nakakaloka yung mga ganong message or ganong pangharas pananakot ng iba't ibang mga loan apps? Well, ulitin ko ulit, ang utang ay kailangang bayaran pero kung hinaras ka at pinahiya ka na online, talagang binaba ang dignidad mo bilang isang mamamayang Pilipino. Ay abay, ayaw kong magbayad sa ganun, no? So, syempre, antayin ko muna sila na mag-file ng case doon sa utang ko. Sa bagay, civil case lang naman yung ipa-file nila. Pero, kung ganito kasi yung ginagawa nila din na panghaharas, ay I'm sure hindi talaga naman magpa-file yung mga ganito. Kasi takot din sila na masilip ng iba't ibang mga government agencies kung company nila na ganito. So dahil nga sa ganitong pamamaraan nila ng paniningil, ni-research natin. So by the way, ang loan app nga na ito ay under siya ng Microdat Lending Corporation. At kung i-check nyo mga ka-Instarview, wala itong secondary license sa SEC. Ayan, license number none, type none, date issued none pa rin. So, ang ibig sabihin kasi nito, yung secondary license details, kapag license number nga, yung type, date issued, status ay none ang nakalagay sa SEC, ibig sabihin nga wala silang secondary license to operate as lending or financing company. Kaya kahit registered sila bilang corporation sa SEC, kung walang secondary license, hindi sila authorized magpautang o mag-operate bilang lending financing business. At dahil nga wala silang license as lending corporation, ibig sabihin nga illegal sila sa kanilang pagpapautang or illegal kung nagpapautang nga sila sa ilalim ng pangalan na ito. Kaya kung ginamit nila ang pangalan na ito para mag-operate ng online loan app o pautangan, pwedeng i-report nga ito sa Securities and Exchange Commission o PAOK dahil wala silang permit para sa lending activity. Di ba, so tuloy tayo ha? Siyempre, di-download ko pa rin ha itong Credit Peso. Ayan, Credit Peso under ito ng Microdat Lending Corporation Corp. Diba? Observe nyo to ng maigi mga kabeshis ko ha. Microdat Lending Corporation Corp ang nakalagay dito sa Credit Peso. So kapag ito yung i-search natin, ay wala talagang lumalabas sa SEC itong Corporation Corp, diba? Pero kapag ang i-search natin ay Microdat Lending Corporation, yung wala pa yung tuloy nun na Corp, ay may lumalabas nga. Pero wala silang secondary license to operate. So, nag-check ulit ako ng mga reviews nga sa loan app na ito. At grabe ha, this is a living hell. There's scammers who just want to make more money. There is no option to cancel the loan. They will even give you the full credit limit. I applied for a loan of 2,000, but the amount remitted to my account was only 1,150 pesos. Is this a joke? There's no 3 months repayment options. They only give you 7 days to repay the loan. Completely untrustworthy.
No, sabi pa ng isa, this office is scam. Just checking on the details of the loan, how much the interest would be. It was a trap as the next thing I know, it was already approved. Not to mention, there were 2 amounts they have sent that needs to be settled within 7 days. Amount is not yet due. They are already harassing you a day before the due date. They say there is a glitch on the app, that the penalty per day is 2,000. Then when you try to pay it in the app, it's no longer accessible even if you uninstall or reinstall. Pero ayan, go pa rin tayo mga ka-interview. At ito, permission or license. We need to request access to certain permissions on your mobile app in order to be able to provide our service to process your loan applications. Una, itong app keys. Number 2, itong SMS. We will collect all SMS information on your device. Next, equipment information. Next, yung camera. So, ito nga, loan up to 20,000 pesos daw. Terms up to 180 days. At ito ha, para sa mga bagong nagtatry na umutang sa iba't ibang mga loan app, huwag kayong maniwala sa pambungad ng iba't ibang mga loan app na kesyo mahaba yung payment terms or malaki yung pwedeng mautang kasi hindi naman talaga yung totoo. Basic info na naman tayo mga ka-interview, contact information, identity information, like mag-upload ka ng isang valid government ID at face verification na naman, selfie. So, ito daw yung mga ID nga na tinatanggap, like yung UNID, SSS-10, passport, driving license, national ID, postal ID, voters ID. So, ayan, selfie na naman. At syempre, kailangan daw natin ilagay kung saan natin gustong matanggap yung loan proceeds. GCash, PayMaya, GrabPay, at ViaBank. Credit Peso Pro, protect your data. We are reviewing your application. So, ayan, 35%. Okay. So, ito, loan in progress daw. Pinaprocess nila yung aking loan application. At ito, 1,000 pesos yung pwede kong mautang daw. Payable within 7 days. So, loan amount nga ay 1,000 pesos. Daily interest rate ay 0.4%. Habang inaantay natin itong mga ka-interview, nag-check ako dun sa mga ibang makikita sa Credit Peso app, di ba? At merong nakalagay na pwede daw ipa-cancel yung account. So, ayan, account cancellation, apply for account cancellation. So, to protect your account and information and ensure the absence of financial disputes, please make sure you are aware of the following provisions before applying. All loan must be fully repaid. All reward coupons privilege will be forfeited and cannot be reclaimed. After confirming the account cancellation, you can log in again within 15 days. By logging in again, we consider that you have abandoned the account cancellation process. 4. When logging in again, using the phone number after the account. So, ang dami lang mga pa-MM, no? And pwede daw palang makapag-request ng account cancellation. Pero, syempre, bago ako mag-request nga ng account cancellation, antayin muna natin kung ano yung status ng loan application ko. Pero, eto mga ka-interview, after ko ibigay yung ID ko, after ko mag-selfie, abay na-decline yung loan application ko, ayan, payment failed, please come back in 11 days. Diba? So, ba't ako magka-comeback? Hindi ko nga gusto yung loan app na ito. Sinubukan ko lang naman. So, itong loan app na ito ay hindi magandang utangan kasi talagang napakataas din yung mga charges niya within 7 days. At imagine ha, nang haharas din yung loan app na ito mga ka-interview. At napakarami talaga yung mga nagko-comment sa mga videos ko nga na itong Credit Peso ay talagang hinaras sila. Hindi maganda, nagte-text sila ng iba't ibang mga message na tinatakot nila din si borrower. Kaya mga ka-interview, hindi ito magandang utangan, di ba? So, ito nga yung nabasa natin kanina na minessage nga nitong Credit Peso, no? Sa lahat ng paalala, hindi ka nakinig. Tignan mo yung larawan sa mga page dyan sa inyo. Sa kalapit na bayan, pinost ko na ang mukha mo doon at nilagyan ko ng scammer. Pagkatapos humiram ng pera, hindi na nagparamdam. Nakalagay din ang big name mo. Di ko yun buburahin sa mga page na pinagpuposan ko oras na di ka nakipag-ugnayan. So, nilagay niya yung mobile number. At ito pa, maliban sa pinost kita sa 5 page dyan sa inyo, hinanap ko din ang iba mong kakilala at ka-work mo. Kaya pati sila idadamay ko at contact references mo. At mamilya nila lahat, gagawin ko sa kanila dahil sa'yo lahat yan. Kaya bahala ka na magpaliwanag sa kanila. At kung ipapabura nila sa'yo ang mga gagawin ko, hindi mo na ako makokontak at bahala ka na kung magalit sila sa'yo. At ito pa mga ka-interview, Credit Peso na naman ito. If we don't see any repayment under your account until 10 AM, di ba? Nagbigay pa sila ng oras na, no? 10 AM even deferment fee. Possible your references and relatives will be informed regarding this matter. Tips para maiwasan tawagan at i-text ang mga contact references, bayaran ang loan ngayong araw. 2. Kung kulang ang pera, bayaran ng extension. Aba, may pa-extension pa. Pero alam nyo ba, itong extension, ng iba't ibang mga loan app, hindi naman nila binabawas yan doon sa babayaran mo talaga. So, parang bayad lang daw doon sa extension, no? Extension fee. Ito pa, sinabihan na kita pagkibayaran ng utang mo ng mas maaga para pare-pareho tayong wala maperwisyo, pero hindi ka mapakiusapan ng maayos. Sige, ito na sa phone calls history mo ang sisingilin namin sa utang mo, diba? So, ito pa mga ka-interview ha, huwag mong hintayin pa na i-post namin yung pagmukha mo kasama ng ID mo bilang magnanakaw ng taon sa lahat ng FB page sa lugar mo. At gawan ka ng GC, kanina ka pa nire-remind, wala ka pakialam, pag wala pa yan until 12 noon.
Ayan, kahit different pasensyahan tayo. Dito, ang OA talaga din no, tong Credit Peso. Next kasi ako nung mga talagang post nga nung iba, yung mga borrowers na nag-try nga ng umutang dito. At ito pa ha, magbabayad ka ngayon, no? Isa-isahin kong i-reach out ka sa wall ng mga FB friends mo. Ipapaskill ko sa mga Facebook nila yung ID mo at yung mukha mo ng mga oras na mangutang ka sa amin. Sa maliit na halaga ipagpapalit mo kang iyan mo, diba mga ka-insta-review ha? So, isang loan up na naman na hindi magandang utangan. At i-check na natin ano ba itong Credit Peso, no? So, kaloka nga kasi itong Credit Peso, mga ka-insta-review. Hanggang ngayon ay talagang buhay na buhay pa sa Google Play Store. So, bakit ganon? Bakit naman ganon? Hindi maganda yung way nilang pagpapautang pero andun pa rin sila. So, yes, Microdot Financing Corp and its app like Peso Network and Red Cash have been ordered to stop operations by the Securities and Exchange Commission (SEC) in the Philippines. While the SEC didn't explicitly state their corporate registration was revoked in the provided snippets, they were on a list of companies the SEC ordered to and may contact their relatives and friends for abusive collections. The country's corporate regulator has shut down illegal online lending firms following complaints of invasions of privacy and harassment. In a statement Monday, the Securities and Exchange Commission said it issued. So itong Microdot Lending Corporation na naman mga ka-insta-review, may issue na naman pala ito sa Securities and Exchange Commission pero tuloy pa rin sila sa pag-ooperate. So kung mapapansin nyo nga dito sa SEC website or sa kanilang app, kung itong Microdot Lending Corporation ay walang secondary licenses details. So, ayan, Microdot Lending Corporation, secondary license details, license number, none, and date issued din, none, type, none. Ang ibig sabihin nga kasi nito, yung wala silang secondary license to operate as lending or financing company, kaya kahit registered nga sila bilang korporasyon sa SEC, kung walang secondary license, hindi sila authorized magpautang o mag-operate bilang lending or financing company. Kaya nga, ibig sabihin, illegal kung nagpapautang sila sa ilalim ng pangalan na ito. Kaya kung ginagamit nila ang pangalan na ito para mag-operate ng online app o pautangan, pwedeng i-report ito sa SEC or sa PAOK dahil wala silang permit nga para sa lending activity. Kasi nga, para maging legal, dapat may primary registration bilang corporation at secondary license bilang lending or financing company. So, ayan, iwasan ang pag-utang sa mga loan app na may issue or nagkaroon ng issue sa Securities and Exchange Commission kasi talagang tiyak, hindi maganda magpautang yan. May kasama lagi na harassment yan. Okay, so kung sakali na nakautang kayo dito at wala talaga kayong pambayad, kahit siguro pag-ipunan nyo lang yung principal or kung magkano lang yung natanggap nyo, yun na yung isauli nyo. Kahit disregard nyo lang siguro yung ibang mga nagsisilakihang charges nila kasi hindi naman talaga makatarungan yon. At syempre, kung talagang pinahiya ka, di ba, pinagpo-post ka sa social media, no? Tapos pinahiya ka talaga, grabing kahihiyan yung inabot mo sa mga Facebook page. So yun kasi ay kasama yan sa cyber libel, mga ka-insta-review na kung saan pwede nyo silang kasuhan. At nag-launch nga ang PAOK sa kanilang office nga sa Pasay City ng one-stop shop na kung saan lahat ng mga naharas ng iba't ibang mga online loan apps ay pwede kayong dumiretso doon at may mga mag-assist na sa inyo. Merong galing sa NBI, merong galing sa PNP Anti-Cybercrime, meron na rin galing sa SEC, mga ka-insta-review, at syempre from PAOK na kung saan sila yung mag-assist sa inyo para makapag-file kayo ng case against sa mga loan app nga na nangaharas. Kasi nga itong PAOK, mga ka-insta-review, ay meron din silang tinatarget na as much as possible talaga i-shut down lahat or tanggalin lahat, ipahinto lahat yung mga loan apps na hindi maganda magpautang or yung mga illegal. Maaring minsan ay nakaregister sa Securities and Exchange Commission pero kung makapangharas naman bongga or sobra-sobra naman sila mangharas, yun pa rin ay isa sa mga target ng PAOK na ipahinto. Kaya kung isa ka sa naharas, huwag kang mag-atubili na pumunta sa office nga ng PAOK sa Pasay o di kayo mag-message o di kayo mag-email sa iba't ibang ahensya nga ng gobyerno na pwedeng makatulong sa inyo para makapag-report kayo sa kanila against sa harassment na ginagawa nitong mga collector or yung mga OLA companies. So yan lang mga ka-insta-review. So kung nagustuhan mo yung video natin, please don't forget to like this video, subscribe ka na rin, and don't forget to click the bell icon para maging updated ka sa mga susunod na videos patungkol nga sa mga iba't ibang utang serye na ipapalabas natin dito sa ating channel. Thank you guys for watching at see you sa ating next video. Bye!